Bandang here. It's a blessing to be with you today. I'm doing this vlog to help, inspire, and encourage each one of you that in this world, God bestowed a lot of blessings. That's the reason, kaya po ang title ng vlog ko ay Lots of Blessing. I'm a widowed with one son, and I'm proud to say that this month is my 12 years as a financial advisor. I observe po, marami po tayong mga maling haka-haka about life insurance. Una po, ito po'y kinukonsider natin na gastos. Ayaw po nating idagdag sa mga gastusin natin or sa tinatawag nating monthly expenses every month. Bigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa po, kung nakahiligan natin uminom ng milk tea, ang halaga po ng milk tea ay 70 pesos. So sa isang buwan, yan po ay 1,800. Sa isang taon, 21,600. Ipagpalagay naman po natin, Starbucks, na nagkakahalaga ng 170. Sa isang buwan po, yan po ay 5,100. Sa isang taon, suma total po, 6,200. Alam po ba ninyo na ang insurance ay di gastos? Ito po'y paninigurado na pag dumating ang mga adversities, unforeseen events sa buhay natin, tayo po ay may bala. Ano po ba yung bala? Tayo po ay may money, pera. Sabi po sa mga training namin, cash is a king. Ano po yung unforeseen events o tinatawag na mga adversity sa buhay? Una po, yung tayo po'y dapuan ng malubhang karamdaman. Paano kung mas malaki yung bill natin sa hospital sa ipon natin? Paano tayo magagamot ng doktor? Pangalawa, death, kamatayan, ang pagkawala sa mundong ibabaw. Paano po kung tayo po ay yung tinatawag na breadwinner? Nakadepende sa atin yung pamilya natin, ang anak natin, ang asawa natin. Paano na yung gastusin nila kung tayo mawawala as a breadwinner? Paano nila maipagpapatuloy yung lifestyle na nakasanayan na nila? Pangalawa pa pong maling paniniwala. Kinukonsider po natin na ang life insurance ay isang scam, which is mali. Dapat po, kung tayo po'y kukuha ng life insurance, dapat po doon sa credible na company. Na-research natin yung company. Nalaman natin yung history ng company. And then, lalo na po, may konti rin tayong kaalaman about sa pag-claim ng proceed. At ang pinaka-importante po, dapat po, hindi tayo basta-basta magtitiwala dun sa mga nag-aalok. Kailangan po, lisensyado na financial advisor. Kasi po, pag licensed financial advisor, yan po ay nag-exam at umattend ng mga training. Kaya po yung mga maling paniniwala natin ay itinatama ko po upang tayo po yung magkaroon ng bright decision na tayo po yung kumuha ng insurance plan. Mag-comment po kayo dun po sa mga may tanong. And I would like to share to you also na hindi lamang po ako isang financial advisor, I'm also a real estate licensed broker, and ako po'y nagbebenta ng mga condo, house and lot, and lote, at maaari ko rin po kayong tulungan sa pagtatransfer ng mga titulo. Just leave a comment po, and I will end this vlog by saying, trust God, be calm, and cool, because God is good and life is beautiful. Don't forget to subscribe. Bye!